Sinabi ko po sabi sa akin, Pakinggan natin. yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Oops. Sabi ko mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy na mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Yes, Sinabi totoo naman magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Ge, bakbakan mo. Sinabi ipapasa yung Independent Commission Si Kong for Egay Infrastructure na Perez. mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Yes. Ngayon nyo lang alam. Hindi pa po ako tapos magsalita na Eto ako pa, ay si Sandro. sunduin ni Minority Leader, Bukid si Sandro. Congressman Libanan, at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Marcos. Sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? Inaatake mo ang aking... O, kita mo yan. Ama. Pinakikialaman nila. Ang sagot ko, Ayaw nilang ang kritisismo ay nakakatulong Babatikusin upang maituwid si Bangag. ang mga pagkakamali. totoo. Kung bukas ang isip True. ng mga nakikinig. Yes. Hindi nga't bangag nga eh. Ngunit Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungan ito ang aking talumpati? True. Kung may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatiin dito mismo sa plenaryo? Yes, banatan mo. Yung Sandrong yan Sa aking eh. pag-aaral, sa aking Kasinungaling patuloy din. na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Yun, true. Lalo pa nang totoo ipakita naman. sa akin ni Congressman Leandro Leviste ang ilang datos na tila Siguro lahat nagpapakita ng ng ginagawa pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. True. I intend to discuss this further in a separate privilege speech. So, ayan. Ito si Kong Egay Perez. Ano kasi to eh? Dilaw to. Dilaw talaga siya kasi nga, hindi nga natutuwa sa kanya yung iba kasi kahit nagsasalita siya, talaga namang ayaw na niya talaga kila Marcos Jr. Katulad din ni, anong sinasabi ni Atty. Rowena na parang, ito nga yung nagsabi na parang baka daw bumangon sila yung mga dating, yung mga leader nila na dilaw kasi nga kapag nagkipag-tandem yung mga dilaw kay Marcos Jr. ngayong 2028, siya yung nagsabi niya eh. Saka talagang vocal siya sa pagbatikos sa mga Marcos kasi nga ayaw talaga niya kasi yung mga totoong dilaw naman kasi ayaw talaga nila kay Marcos simula sabi nga ni Atty. Rowena 40 years nating isinukat tapos ngayon kakainin nyo. Yan sila Leila de Lima, di ba, Rizon Tevero, sila Trillanes, yan nga ang inaano nila ngayon. Tapos ito binubuking niya dito si Sandro na talagang pinatawag siya. Tinanggal pa siya sa pwesto kasi nga daw yung mga sinasabi daw niya na pagbatikos kay Marcos Jr. ay nakaka-apekto parang gano'n or nagpapalakas naman daw kay BP Sara. Sabi niya mali. Yung mga palpak na ginagawang pulisiya ng Marcos admin ang nagpapalakas kay BP Sara na totoo naman. Totoo yun, yung lahat ng ginagawa nila, lumalakas si BP Sara kasi nakikita yung kapalpakan nila. Totoo yun. Tapos ito nga, tinanggal na siya sa pwesto as senior minority yata. So parang pinalitan talaga siya ni De Lima. O, ibig sabihin, talagang kontrolado nila lahat. Pati itong sila De Lima na to. So, diba, parang grabe. Anong klaseng mga to? So, tama lang. Kaya lang yung kinakainis dito ng iba. Kasi nga, ano siya, parang pulisiya niya yung, ayaw na ayaw niya ng anti-dynasty. Kaya ayaw din niya sa mga Duterte. Kasi nga, diba, syempre, hawak nila yung talagang may anak, lahat ng anak, diba? Ayaw niya sa ganon. Kaya ang sinasabi niya, hindi lang si Marcos Jr., hindi lang hindi lang dynasty ng mga Marcos, pati anti-dynasty ng mga Duterte ang nilalabanan ko. Kaya wag niyo sinasabi na para daw pinapaboran niya yung mga Duterte. Kasi nga naman, totoo naman yun. Kasi sinisigaw nga nito na mag-resign na daw si Marcos sa kasi BP Sara. Aba, ay mali naman yun. Sinong gusto mo? Sinabi ko po sabi sa Eto akin, pa. yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Takot lang kayo. Sabi ko mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte Bana. ay ang patuloy na mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba Nga ang isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Yes. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Yes. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpa-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs.
ako po nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Ayun, no? Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. But it appears that this House leadership does not welcome criticism. Yes, ayaw nila ng And binabatikos that, kasi Mr. hindi nila kayang Speaker, is sumagot the kasi real totoo. problem Yun eh. of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as majority Yes. leader of this House, True. there is an unavoidable conflict of interest. Pero sa When a panahon ng son PRRD, becomes overly hindi ganyan. protective Kahit of his anak niya ay father congressman, si instead Pulong, di of ba? protecting the integrity Kasi may of delikadesa. legislation. Wala kasing delikadesa yung mga Marcos. Some time na yun. ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. Defunding major foreign assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga Yes, major walay na pati. highways. Wala nang nagawa. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Yung Money gold niya, that hindi nyo pa should have tinatanong eh kung protected nasa the ano health eh. and savings of our people, only to end up in ghost projects or substandard infrastructure. And so I ask, why did President Marcos allow this? Yes, Why kung did hindi his niya cabinet ilalagay, remain hindi silent? mangyayari lahat yan. How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that Yes. this could happen without the knowledge, if not the tolerance of the President True. himself. Tama yan. Tama yan sinasabi niya Especially talaga. when the Speaker then of this House is his own close relative. Relatives. True. True. Pinsan. Hindi pa po ako tapos magsalita Palain mo nang yun. ako ay Eto, oh. sunduin ni Minority Kapal na mukha nito Leader ni Sandro, Congressman yung bata Liban pa. at dalhin sa opisina Buhayan ni na eh. Majority Leader Sandro Marcos. Sinita ako ni Congressman Marcos at Oh, see? tinanong, ano yun? Inaatake mo ang aking Oh, ay ama. bakit? Totoo naman eh. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid Bawal ang nga sa mga kanila yan. pagkakamali. Sarado mga utak niyan, mga Kung anti kasi. bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? True. Kung may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatiin dito mismo sa plenaryo? Sa aking pag-aaral, sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan Yes, ang naganap sa alam loob mo. ng 3 taon Pero ng ayaw lang Administrasyong pansin na Marcos. makasama mong dilaw. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang Hindi parang sindikato. totoo. I intend to discuss this further in a separate privileged speech. So ayan, 'di ba? Totoo naman yung mga sinasabi nito. Karamihan sa mga sinasabi niya ay totoo lang naman. Itong si Kung Egay nga. Kita mo yan, no? Binuking niya si Sandro Marcos na kinonfront siya na bakit mo tinitira yung papa niya, bakit ganun, 'di ba? Eh ano naman? Anong pakialam mo? At saka dapat hindi ganyan talaga. Mali talaga. Ang ano kasi niya, pinaglalaban niya kasi dyan yung bill ng anti-dynasty. Kasi nga, hindi naman yun para sa mga Marcos lang. Sa lahat yun. Kaya sinasabi niya, pati Duterte, nilalabanan ko. Kasi nga, ayaw niya talaga ng anti-dynasty sa lahat. Kaya lang, nagpapasa nga sila ngayon ng parang, wala lang, parang lukuhan lang na batas. Kaya nagaganyan siya ngayon. Tapos yun nga, nung kinaiusap siya ni Sandro, pinalitan siya dun sa pwesto niya ni Dilima. O ibig sabihin, talagang kayang suka to si Dilima. Siya yung pumalit eh. Samantalang hindi yan hindi yan makapagsalita laban kay Marcos Jr. Samantalang to si Arisa talagang sinasabi niya na sila baka daw bumangoy sila Pinoy, yung mga nauna nilang leader na mga dilaw, kung makikipag-tandem sila or makikipag-sanib puwersel sa mga Marcos. Pero yan, hindi yan magawa nila Leila Dilima kasi nga kayang suka talaga sila.
Wala naman kasi talagang ano yan sa bayan mga yan eh. Sarili lang nila at saka puro gante ang ginagawa nila. Ang ano ko lang dito kay Kung Egay, parang, oo, yung sa panahon ngayon ni Marcos Jr., napakasama kasi nga yung pinsan niya, di ba, yung speaker, tapos majority leader pa yung anak niya. Talagang napakasama at napakasama ng ginagawa ng mga taong to na mako-compare mo naman doon sa time ni PRRD, presidente si PRRD, nanalo namang mayor si BP Sara, Vice Mayor si Baste, sa akin walang problema yun eh. Saka, kung maduga tong sila PRRD, dapat automatic si Pulong din ang House Speaker. No? Pero hindi ginawa yun ni PRRD kasi nga ayaw niya na may masasabi ang tao, may delikadesa sila. Hindi katulad ditong mga Marcos na to na sobrang kakapal ng mga pagmumukha, palibasa, mga adiktos nga. Yun kasi yun. Saka, sa iba siguro, pangit talaga yung anti-dynasty kasi mga walang hiya katulad ditong mga Marcos na to. Pero kung ang mga ano man, kung kahit pa yun ay mag-anak hanggang kaapu-apuhan ay sila, kung maayos naman yung dynasty na sabi nga namin, ano kung lahat yan ay mga Duterte? Kasi kita naman natin na hindi sila ganun. Tsaka yung pahumuhay nila, may delikadesa, hindi marangya, hindi sila nagpapakita ng ganyan sa mga tao. At saka wala silang napakatama lang kasi nung mga galawan nila. Kita yun ng mga tao eh. Hindi mo na maluloko ang mga tao na nagkukunwari ka lang. Kitang-kita nila kung kaplastikan lang yung kinikilos mo at ginagawa mo. Sa tagal nilang namumuno sa Davao, maayos naman eh. Yun yung side ko dyan sa anti-dynasty yan. Kung katulad nila Marcos Jr., talagang mabubusit ka naman talaga. Pero kung gano'n naman sa papamalakad ng mga Duterte, parang kahit pa kayong kaapu-apuhan mo, basta't maayos naman, nakakatulong kayo sa mga tao, umuunlad yung pinamumunuan nyo, why not coconut, di ba? Yun kasi yun eh. Kita mo naman ngayon, sobrang walang hiya. Yan ang dapat nga dyan. Tama yung sinasabi nung isang vlogger na dapat sa mga yan talagang sinusumpa na sa Pilipinas kasi sobra-sobra yung ginawa nila. Mula dun sa senior hanggang ngayon.